sa unang kabanata na Ebanghelyo ni Juan, and we will look at verse 12 this morning. So, hintayin ko po kayo para nakakasunod po rin kayo sa study natin sa salita ng Diyos. So, nandyan na po kayo? Amen? Sige, basahin po. Iniimbitahan ko po bawat isa na tumayo. Basahin natin isang versikulo lang naman po. Verse 12. Tayo po, tumayo po kayo at basahin natin sabay-sabay ng malakas. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Maaari na po kayong umupo. So what we will do, we will look at 1 or 3 verses sa bawat chapter sa Gospel of John. So this morning, just 1 verse. So maikli lamang. So I believe or I think some of you are happy kasi maikli lamang ating pag-aaralan sa versikulo lang. Yeah, Pastor, madaling matapos. So we'll examine this verse in a deeper study, malalim, so that magkaroon tayo ng dagdag na kaunawaan. And I pray na you will fall in love sa Word of God. Mas lalong ma-inlove kayo sa salita ng Diyos at isa pamuhay ito sa araw-araw na buhay Kristiyano. And if you are not yet Christian, I pray na makilala mo si Yesu Cristo and you will receive Him as your Lord and Savior and you will believe in His name and magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. So introduction muna po sa Ebanghelyo ni Juan. So ang bawat report, ulat sa Gospel like Matthew, Mark, Luke, and John ay may iba't ibang theme. Si Matthew, nakatuon siya kay Jesus bilang king. Si Mark, nakatuon siya kay Jesus bilang servant. Si Luke, nakatuon siya kay Jesus sa kanyang humanity, pagkatao. Sa Gospel of John, nakatuon si John kay Jesus bilang Diyos, ang kanyang divinity, ang kanyang pagiging Diyos. If you notice, hindi inilagay ni John ang long list ng descendants ni Jesus. Hindi katulad ng ibang gospel. Hindi din itinala ni John ang kapanganakan ni Jesus sa sabsaban at yung mga araw na bata pa siya. And he skipped then about sa baptism ni Jesus and yung transfiguration, pagbabagong anyo ni Jesus sa mountain. And in-skip din niya yung Garden of Gethsemane. Iniulat lamang ni John ang mga miracles, but there's no scribes, walang kitongin, mga publicans, mga demons, at wala ring parables na isinulat siya. And the author, isa sa 12 pinakamalapit na disciple ni Jesus. And he is included part of tinatawag na inner circle ni Jesus. 3 inner circle ni Jesus. Binanggit ng 5 beses sa aklat na ito na siya ay ang alagad na minamahal ni Jesus. We can look at chapter 13 verse 23, chapter 19 verse 26, chapter 20 verse 2, chapter 21 verse 7, chapter 21 verse 20. And sa Last Supper, siya yung nakarecline kay Jesus sa table, sa tabi ni Jesus. And nandun din siya sa lugar na kung sarap ni Jesus nang pinako si Jesus. Pumasok siya sa libingan ni Jesus and he preached that Jesus is God na nagkatawang tao. So the author of this book is si Apostle John. Ang purpose ng letter na ito, please open your Bible turn with me sa John chapter 20 verses 30 and 31. Basahin natin. Ito yung purpose ng book Gospel of John. Dito ay makikita natin kung anong sinabi mismo ni John ng layunin ng pagkasulat ng aklat nito. So, if you are already there, so follow with me habang binabasa ko. Verse 30, marami pang mga himalang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng
buhay sa pamamagitan niya. So the purpose of this book, kung bakit sinulat ang Gospel of John ay malinaw na sinabi dito. Ito ay upang sumampalataya ang tao, and para kay John, ang pananampalataya ay hindi tumutukoy sa intellectual belief or intellectual na pagsang-ayon lamang. Ang paniniwala ay pananampalataya sa isang bagay o sa isang tao batay sa evidence, at pagkatapos ay isinasagawa mo ito ayon sa iyong paniniwala. So, if you notice, ibinukod ni John ang dalawang truth na karapat-dapat na paniwalaan. First is, si Jesus ay ang Kristo, ang Mesiyas, ang hinirang na maging tagapagligtas ng sangkatauhan or Savior. And secondly is, siya ang anak ng Diyos. And si John ay maraming patunay na to convince his readers. If you are one of the people na nag-aakala na si Jesus ay tao lamang, he is just a good man para sa iyo, then the Gospel of John ay sinulat para sa iyo. Ngunit, ang paniniwala sa dalawang bagay na ito ay tungkol kay Jesus ay hindi natatapos. If you notice sa binasa natin dito, hindi lang nais ni John na baguhin ang ating pananaw, ang ating isip tungkol sa kung sino si Jesus. Sabi pa niya, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. The point is, the simple point dito is, you cannot live without or apart from Jesus Christ. Amen? Hindi tayo mabubuhay ng hiwalay kay Kristo. The content of this gospel, ito ay nahati sa apat na pangunahing patutuo patungkol kay Jesus. The first is ang panimula na patutuo according kay John, the author of this book, and then kay John na tagapagbautismo, and then sa unang mga alagad ni Jesus. The second is merong public patutuo sa pamagitan ng 7 dakilang miracles at 7 publikong pahayag niya. First is when he turned the water into wine, and pagpapagaling, pangalawa, pagpapagaling sa anak ng isang nobleman, ng isang kilalang tao, pagpapagaling sa pilay, pagpapakain sa maraming mga tao, paglakad niya sa tubig, pagpapagaling sa taong pinanganak na bulag, pagbuhay kay Lazarus, and then the 7th curse, o pahayag niya tungkol sa una, ang bagong kapanganakan. Sabi niya, you must be born again. And then ang tubig ng buhay, ang banal na anak, ang tinapay ng buhay, ang nagbibigay buhay, the light of the world, at ang good shepherd. Thirdly, meron ding patutuo tungkol kay Jesus mula sa kanyang inner circle, sa kanyang mga disciples, sa pamagitan ng discourse o pahayag sa upper room, sa 13 hanggang 16 na kabanata, at ang kanyang prayer ay nasa 17 kabanata. And pang-apat, ang huling patutuo kay Jesus ay ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay, na makikita natin sa 18 hanggang 20 kabanata. Binigay niya ang kanyang sarili nang inaresto siya, and then yung trials sa kanya, and then ang crucifixion niya sa cross, at ang kanyang muling pagkabuhay. So ito yung mga nilalaman ng Ebanghelyo ni Juan. So, dumako na tayo dito sa versikulo nating binasa ngayong umaga. Basahin ko po muli. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, it is about privilege and blessing sa pagtanggap kay Jesus at pananampalataya sa Kanyang pangalan. Now, nag-start dito sa verse na ito sa salitang, sa English translation, sabi, but, dito subalit. So, ang subalit, it implies na ng transition mula sa previous verses, na kung saan sa prior or previous verses ay may mga tao, sinabi dyan na may mga tumanggi kay Jesus Christ as their Lord and Savior, as their Messiah. And ang pagtanggi sa pribilehyo at pagpapala na ini-offer ni Jesus Christ ay nakakalungkot, isang trahedya ito. Na maging hanggang ngayon, mayroon pa rin mga tao na nagre-reject sa Kanya. Ayaw siyang papaghariin sa kanilang buhay. Ayaw makinig sa Kanya. Ayaw siyang sundin. Ayaw na pakinggan ang Kanyang mga salita. Walang interest kay Jesus Christ. Marami pa rin mga tao ngayon na nagre-reject kay Jesus Christ. And again, this is tragedy sa mga taong nag-reject na maging anak ng Diyos at tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ngunit sa kabila nito ay kailangan pa rin natin na i-preach, i-share ang gospel.
Dahil sa kabilang banda, mayroon rin naman na nagre-receive kay Jesus Christ. And we will talk this morning about sa pagiging anak ng Diyos. Now, the first point na makikita niyo sa screen is the question, paano ba maging kabilang sa mga anak ng Diyos? Paano magiging anak ng Diyos? The first step is, sabi dito, ang sino mang tumanggap, di ba? But as many as receive Him. So, the first step is to receive Him. So, ang lahat ng tumanggap, sabi sa Tagalog version. So, before we read this, so verses 10 to 11, again, may mga hindi tumanggap kay Jesus and inignore lang siya, baliwala siya sa kanila. Now, in verse 12, it speaks about sa mga nag-receive sa Kanya and naka-receive ng life, buhay, ng new life and eternal life. Maraming mga tao dito sa mundo, they just ignore Jesus. And meron din mga tao na, even mga tao inside the church, may mga tao, it doesn't mean na yung mga sinisharean lang natin sa labas. Even sa loob ng simbahan, may mga tao pa rin sa loob ng simbahan na nag-ignore kay Jesus, na reject si Jesus, na kung saan hindi pinapansin si Jesus, at hindi tinatanggap si Jesus, binabaliwala, tinatanggihan pa rin siya. And they don't listen sa kanyang mga salita. They don't have interest sa mga salita niya. So, but despite sitong na side na mayroon ganitong mga tao, mayroon din naman na mga tao na kilala siya and tinanggap siya. So, ang kaligtasan, it start with receiving Jesus as your Lord and Savior. And that means, yung salitang pagtanggap ay tanggapin siya. It's like sa bahay na naghahanda ka, pagkain, linis mo ang bahay because there's special guest na ina-expect mo na darating sa bahay nyo. And it is like that sa pagtanggap kay Jesus Christ. It means na pagtanggap sa Kanya bilang special na panauhin sa tahanan ng iyong heart, tahanan ng iyong puso. So, the first step is to receive Jesus bilang iyong Lord and Savior. Kinikilala mo siya na ang Kanyang pagka-Diyos, ang Kanyang ginawa, pagtubos sa iyong mga kasalanan, at kinikilala mo na ang Kanyang authority, pinapahintulutan mo, Lord, sige, magkaroon ka ng authority sa aking buhay. Kabilang rin dito yung sa pag-receive sa Kanya sa ating mga puso, pagsuko sa ng ating buhay, sa Kanyang pagiging Lord, at pag-anyaya sa Kanya na manahan siya sa puso natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And when we receive Jesus, binubuksan rin natin ang ating sarili sa pagkakataon na baguhin niya tayo at magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. Amen? Now, isa pang bagay na sinabi dito ay to those who believe in His name. So, the second step is sumampalataya sa Kanyang pangalan. So, ay gumagamit ng salitang believe. Paulit-ulit sa Gospel of John, believe, sumampalataya ka. Babanggitin ko ang isang versikulo lang this morning out of many verses about sa word na believe. Just one verse kasi ito yung karamihan na alam ang versikulo na ito when it comes sa salitang sumampalataya. And it is in John chapter 3 verse 16. Of course, familiar kayo, di ba? John 3:16. Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pagiging Kristiyano ay palaging tungkol sa pagsampalataya. Palagi yan, magkasama yun. Ang pagiging Kristiyano ay palaging tungkol sa pagsampalataya. And what does it mean nang sinabi ni John ang salitang believe, sumampalataya? Ang salitang ito is not nouns o pangalan sa Tagalog, tama ba? Is not noun. Sumampalataya, ito ay pandiwa. Ito ay verb. Ang pananampalataya hindi katulad ng kaalaman sa ulo or intellectual or dito lang sa karunungan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nalalaman mo o kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Ito ay tungkol sa kung ano ang pagkakilala mo sa isang person at kung kanino ka naniniwala o sumasampalataya. Did you get that? Ito ay
pagkakakilala mo sa isang persona at kung kanino ka naniniwala o sumasampalataya. Ang pananampalataya ng nangangahulugan ng pagtitiwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at naparito sa lupa upang mamatay para sa iyong mga kasalanan. It means na lubos na pananalig mo sa Kanya na siya lang yung tanging pag-asa mo para sa iyong kaligtasan. It means na pinagkakatiwalaan mo ang lahat kay Jesus dahil alam mo siya lamang ang makakapagligtas sa iyo. It means na isinuko mo ang iyong buhay, ang iyong sarili, sinurrender mo sa Kanya ang iyong sarili at buhay para paghaharian ng iyong buhay. Notice with me in verse 12, dito sa versikulo, believe in His name, sa Kanyang pangalan. Noong unang, in ancient times, when we talk about, pag pinag-uusapan about sa name, ito ay nagpapahayag ng katangian ng isang tao. I remember na may teacher sa Bible school, ang pangalan niya daw ay Bong. Korean siya, tapos ang nickname niya ay Bong. And I think he said na nagkakasakit siya kaya Bong, and same also why nga Bong ang nickname ko, and when I was little pa, young pa, palagi akong nagkakasakit. So, I thought, siguro, ito yung dahilan kung bakit pinangalanan ako. But, different sa pangalan ni Jesus because we know the name ng Jesus is yung tagapagligtas. Siya ay nagre-represent yung pangalan niya ng kanyang gagampanan, ang pagiging Savior. Kung sino siya, siya Messiah ang Savior. So, nung unang panahon, ang pangalan ay nagpapahayag ng katangian ng isang tao. So, ito ay nagpapahayag ng kabuuan ng kanilang pagkatao. Ang pananampalataya sa kanyang pangalan ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa kanyang pagkapersona, sa kanyang pagkatao. Ito ay hindi lamang na naniniwala ka sa kanyang sinabi na, yes, it's true, kundi sumasampalataya ka rin sa kanya. Isang pananampalataya na you trust Him sa iyong buhay. And that means, yung ibig sabihin ng believe in His name ay tanggapin ang lahat ng yung tinuturo ng Biblia about kay Jesus Christ na siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao na tumira sa piling natin at namatay bilang sakripisyo na kapalit ng kasalanan ng sangkatawan. Ang maniwala o sumampalataya sa kanyang pangalan ay ang maniwala na si Jesus ang may likha ng lahat na nakikita natin dito sa mundo. Ang maniwala sa kanyang pangalan ay magtiwala sa kanya para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa sa halip na magtiwala sa iyong mga mabubuting gawa para sa iyong kaligtasan. Ang pananampalataya kay Kristo ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pananampalataya na si Kristo ay pinako sa cross, inilibing at nabuhay muli. Isa lang ang paraan para maligtas tayo. Maligtas ka. Sabi ng Biblia, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Now, today is the day of salvation. And as He wants to forgive you sa iyong mga kasalanan, and He will change you, the way ng iyong pag-iisip, and He will make you a new creature. And so, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo and maliligtas ka. Sapagkat ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sabi ng Biblia, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapapahiya. Kaya sumampalataya ka sa pangalan ni Jesus at maliligtas ka ngayon mismo. So, ang magandang resulta ay ang karapatang maging anak ng Diyos. So, the moment na receive mo siya bilang iyong Lord and Savior, and then sumampalataya ka sa kanyang pangalan para sa iyong kaligtasan, the beautiful result na mangyayari is magkakaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Diba? Ito yung sabi dito, karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang salitang binigyan, but as many as received Him, to them gave the right to become the children of God. Yung word na gave, binigyan, ay nagpapahayag ng grace. Binigyan ng Diyos. It talks about the grace. And yung karapatan, sa English translation, authority, karapatan maging anak ng Diyos, ay binigyan ka ng Diyos ng honor and privilege or authority. Ngunit para saan? The answer, na maging mga anak ng Diyos. So, ang mga salita na gave, binigyan, karapatan, at mga anak, those are important. Ngunit may isa pang malagang salita na sinabi dito ay ang salitang maging.
To become. Sa English, become. Ang salita ito, it talks about sa katayuan ng mga mananampalataya, your position. Dahil receive mo si Jesus at sumampalataya sa kanyang pangalan, then you are now put into a new position sa harapan ng Diyos. Naiintindihan niyo yung word na become. Dati dito ka, now you become a new nagkaroon ng new position. And so, nag-level up ka. Ito ay ang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, yes, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit ito yung pakinggan nyo. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Ulitin ko, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat anak ng Diyos. Minsan may mga tao maririnig nyo, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi ganito ang sinabi ng Biblia, hindi tayo likas na mga anak ng Diyos. So, ibinibigay lamang ng Diyos ang privilege na maging mga anak, maging kanyang mga anak sa mga taong nag-receive sa kanya bilang Lord and Savior ng buhay nila at nanampalataya sa kung sino siya. So, nagkaroon sila ng tatlong big blessings. Una is, yung unang pagpapala ay naging mga anak sa pamamagitan ng relationship sa pananampalataya kay Jesus. Pangalawang blessing ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos. The moment na tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay. Ang pangatlong blessing ay nagkaroon sila ng divine nature. Divine nature. Banal na katangian gaya ng kanilang ama. Kumbaga, like father, like son and daughter. Okay? So, may love na sa buhay mo, may pag-ibig, wala na yung, hindi na nagahari yung hatred, you become humble, hindi na mapagmataas, and nagagawa mo na magpatawad, at hindi magtanim ng galit. And marami pang iba na na-inherit natin na nature mula sa ating Ama na nasa langit. Naintindihan nyo? So, ang Kristiyano ay Kristiyano hindi dahil na sila ay pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. You do not become a Christian just because your family ay mga Kristiyano. Okay? Ngunit dahil sila ay pinanganak na born again, pinanganak muli sa pamilya ng Diyos. Ang Kristiyano ay Kristiyano hindi dahil sila ay mga membro ng isang simbahan. Membership doesn't make you a Christian. Okay? Dahil sa they became part sa pamilya ng Diyos, not sa membership ng simbahan. Naintindihan nyo? So, you do not become a Christian just because member ka ng simbahan. Naging Kristiyano ka dahil ikaw ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang Kristiyano ay Kristiyano hindi dahil sa sumusunod ka sa mga rules, sa patakaran ng simbahan, kung ano ang bawal at hindi bawal, kundi dahil sila ay pumasok sa isang relasyon kay Jesucristo. Ngunit, hindi lahat naniwala kay Jesus ay saved nang dahil lang kinikilala nila si Jesus ay totoo. They believe na si Jesus ay totoo. They believe na si Jesus ay namatay sa cross. But it doesn't mean na you recognize na totoo si Jesus, you recognize na si Jesus ay namatay, na ibig sabihin na nito na ikaw ay saved na. Ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay higit pa sa intellectual na pagsang-ayon o pagkilala na si Jesus ay totoo at nabuhay sa mundo. Kabilang dito ang pagtitiwala sa ng ating buhay sa Kanya para sa ating paroroonan sa walang hanggan at sa ating kaligtasan. It means na ilinalagay mo ang iyong faith, ang iyong trust kay Jesus as a Son of God na pinangako na Messiah and ang tanging paraan para ma-reconcile tayo sa Diyos Ama. Ito ay yung buong pusong pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang tinapos na gawain doon sa cross for the forgiveness of our sins and para sa kaloob ng buhay na walang hanggan. So, church, mga kabugtuan, hindi rin lahat ng membro ng simbahan ay mananampalataya. Hindi lahat na nasa loob ng simbahan ay mananampalataya. Maraming tao na membro ng simbahan, ngunit hindi kailanman na-convert, hindi kailanman na born again, hindi kailanman na bago ang buhay. They still live na mahilig pa rin magsinungaling, they still live na meron pa rin mahilig magtanim ng galit, pagkamuhi, and
mahilig manalangin, hindi yung Christian panarangin nga kuan, may curse, may lara, makamandag pa rin ang mga pananalita, puro mga curse ang mga lumalabas sa bibig at walang pagpapala. They did not trusted Jesus at sa kanyang mga salita, kundi they still trust themselves, kanilang mga sarili. Nagtitiwala sila sa payo ng mundo, imbis na nagtitiwala sa payo ng salita ng Diyos. They are still worldly at hindi tunay na convert, na born again, na bago ang buhay. Hindi ibig sabihin na pumasok ka sa simbahan ay Kristiyano ka na. Bagamat yes, kailangan na at mahalaga ang pagpunta sa simbahan at dapat maging priority ng sinumang believers na talagang dumalo sa mga pagtitipon. Dahil yan, sinabi ba ng Biblia, huwag niyong kaligtaan pagdalo sa mga pagtitipon. Ngunit it doesn't mean na pumapasok ka ng simbahan ay saved ka na. Maraming mga mabubuting tao, mga disenteng mga tao na nagsisimba, na masyasyak sila sa araw ng paghuhukom, na hindi pala sila makakapasok sa langit dahil ang kanilang pananampalataya ay nilagay nila sa kanilang mga ginawa at sa kanilang mga ginagawa at hindi sa ginawa ni Jesucristo para sa kanila. Naintindihan niyo po? So, ano ang kailangan upang maging isang Kristiyano? Para maging isang Kristiyano, based sa binasa natin dito, dapat natanggapin mo si Jesus as your Lord. It means natanggapin mo siya na maghari sa buhay mo. Siya masunod sa buhay mo. Maging Panginoon ng iyong buong buhay. Hindi siya maaaring maging Lord lamang ng 50% ng buhay mo, maging Lord ng 30% ng buhay mo. Sige, gawin na natin Lord na 95%. Hindi. He should be Lord ng buong buhay mo, 100%. Dapat siya ay bigyan mo ng control sa buong buhay mo. Sa buong buhay mo. And so my question this morning is, did you really receive Jesus Christ as your Lord? Examine ourselves. Examine mo po ang iyong sarili. Maybe si Jesus ay hindi talaga 100% na Lord ng buhay mo. Binigyan mo lang siya ng ilang porsyento pero hindi siyang Lord sa buong buhay mo. Hindi yan ang kahulugan ng pagiging Lord ni Jesus sa buhay mo. Pag sinabing Lord, binibigay mo ang buong pagkatao, buong buhay mo, sinusuko mo ang lahat sa Kanya. Pangalawa is, sumampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. At ang ibig sabihin ng sumampalataya, again, ay tanggapin ang lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol kay Jesus Christ, na siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, na tumira sa piling natin at namatay bilang sakripisyo na kapalit sa kasalanan ng sangkatawan. So, ang sumampalataya sa Kanyang pangalan ay to believe na si Jesus ay may likha ng mundo, ang sumampalataya sa Kanyang pangalan ay magtiwala sa Kanya para sa kaligtasan ng iyong soul, sa halip na magtiwala sa sariling mabubuting gawa. And so my question this morning, sumampalataya ka na ba? O you still trust sa iyong sarili? Nagtitiwala ka pa rin sa mga ginagawa mo imbis sa ginawa ni Jesucristo para sa iyo. Hindi ka maaaring maligtas sa pagtitiwala sa mga ginagawa mo. Ang tanging kaligtasan lamang ay ang pagtitiwala sa ginawa ni Jesucristo. Notice with me, past tense, sa ginawa ni Jesucristo. Pagtitiwala sa ginagawa mo, ongoing pa rin, good works, ongoing. Present tense, nagpapatuloy pa rin, ginagawa mo. So, thirdly, you should be one of child of God, maging kabilang sa mga anak ng Diyos. Alam nyo, isa lang naman sa dalawang maaaring maging tatay ng tao. In fact, sinabi sa 1 John chapter 3 verse 10. Basahin ko. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ulitin ko po. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, the point is mayroong mga anak ng Diyos at mayroong mga anak ng diablo. So, tanong ko, anak ka na ba ng Diyos? You can't be neutral pagdating sa puntong ito. Pagdating sa bagay na ito. So, every individual must decide para sa kanyang sarili. Walang sino man na naanod lang sa Kristyanismo nang hindi sinasadya. Ay, na-aksidente, naanod lang ako sa pagiging Kristiyano. Wala. Sa iyong buhay, ay dapat talagang sadyain mo na tanggapin, magpasya, na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo pwede sabihin, ay, napilitan lang ako. Okay? Kasi,
kailangan ng pagpapasya sa ating buhay. Sadyain mo talaga na tanggapin si Jesus bilang iyong Lord and Savior. Sumampalataya para sa iyong kaligtasan at mapabilang sa pamilya ng Diyos. So, hindi lahat ng mga tao likas na mga anak ng Diyos. Dapat tayong ma-born again, may panganak muli sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo to become children of God. So, the new birth, ang bagong kapanganakan, ay hindi galing sa tao o kakayahan ng tao. Ito hindi rin sa pamagitan ng kalooban ng tao o pagsisikap ng tao. Ito ay sa pamagitan ng kalooban at trabaho ng Diyos, gawain ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin. The new birth ay may mapufulfill lang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Ang word ay ang seed na naitanim sa ating heart at ang Espiritu ang siyang kumikilos para bigyan tayo ng bagong buhay. Born again tayo. So, we must celebrate. Kung anak ka na ng Diyos, celebrate and praise God for the privilege na tawaging maging mga anak ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Amen? So, ayon sa binasa natin dito sa John 1:12, kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sumampalataya ka na sa kanyang pangalan, then the result, anong resulta? Binigyan ka na niya ng karapatang maging anak ng Diyos. And now, kung ikaw ay anak na ng Diyos, then dapat na we should act, live, walk na mga anak ng Diyos. Dapat na isagawa natin ang mga katangian ng isang anak ng Diyos. So, ano ba yung mga katangian ng mga anak ng Diyos? That's the second point. Ano ang mga katangian ng mga anak ng Diyos? I will just give you simple na verses about sa character, how child of God will be characterized. Simple lang po sa paliwanag, ang isang anak ng Diyos ay may bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Basahin ko. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. So, ang isang katangian ng anak ng Diyos ay may pag-ibig. Sabi ni Jesus sa John chapter 13 verses 34 and 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano po kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, through showing love to one another, then it shows also na meron tayong kaugnayan sa Diyos. Meron talagang relasyon tayo kay God. You cannot say I love God, but nagahari sa iyo yung hatred. So, mahal ng Diyos ang mga naliligaw ng landas. And He wants to restore them. Pabalik sa Kanya. Kung sinasabi natin na mahal natin ng Diyos, then dapat na mahalin natin ang lahat ng iniibig niya. But, doesn't mean na ibigin nila ang kasalanan. Of course, mahalin natin ang tao, pero kaputan natin ang kasalanan. Okay? So, hindi ang pagkapot na laban sa isang tao, nagahari sa mga anak ng Diyos, kundi yung nagahari ay ang pag-ibig ng Diyos. So, kung meron man kang tao ng kinapupuutan, hindi mo pa napapatawad, allow the love of God na maghari sa iyong puso. So, you are a child of God na. Pangalawa is may kagalakan. Ang kagalakan na nagmula sa Diyos ay hindi ito naglalas lamang sa mga masasayang pagkakataon. Kapag maganda ang buhay. Even sa mga trials, sa mga pagsubok, di ba sabi sa James, count it all joy. So, the joy of the Lord, sabi ng Biblia, the joy na nagmumula sa Panginoon, ang ating kalakasan, the joy of the Lord is my strength. At sabi ng Biblia, in the presence of the Lord, there's fullness of joy. Sa kanyang presensya, masusumpungan natin ang kagalakan. At kapag ang ating mga mata ay palagi naka-fix kay Jesus, then we will be filled with joy. Amen? So, despite may mga trials sa ating buhay, yes, you're sad because of what's happening sa buhay mo, but that doesn't take your joy na nagmula sa Panginoon. Amen? So, and also, ang isa pang katangian ng anak ng Diyos ay may peace, may kapayapaan. Ang mga anak ng Diyos may kapayapaan sa kanilang puso dahil they trust God. Amen?
titiwala sila sa Diyos, ano man ang kanilang pinagdadaanan. Alam natin na si Jesus ang Prince of Peace, sabi ng Biblia. Siya lamang ang nakapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagkakalam na ikaw ay saved at isa ka ng anak ng Diyos, and you will be with Him sa eternity. Ikaw ay mapupunta sa walang hanggan, sa langit, at makakasama mo ang iyong Ama na nasa langit. Ang peace ay nagmumula rin sa ganap na pagtitiwala sa Diyos, anuman ang maaaring dumating sa buhay mo, at sa pagkakaalam na ang Diyos ay mabuti at sinasamahan ka palagi. Amen? The next is na katangian sa anak ng Diyos ay yung forbearance, pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga, it require patience. Ba yung patient, pasyente yun. Patience. Pasensya. And bilang mga anak ng Diyos, dapat natin tularan si God na matyaga sa atin at hindi nagagalit. And ang pagtatyaga ay mahalaga kung gusto nating magpagamit sa kaharian ng Diyos. Minsan may mga tao na tinuturuan natin ay minsan mawalan tayo ng patience dahil ang tagal-tagal na sa simbahan hindi pa nag-grow. But like Jesus, pasensyoso rin siya sa atin. Nagbigay siya ng grace at patience. Ito rin ang nais niyang ibigay natin sa mga kapwa natin. Amen? Ang sunod ay kabaitan, may kabaitan. You know, ang pagiging nice at ang kindness ay hindi magkatulad. Diba? You're so nice. Tapos you're so kind. Magkaiba siya. Ang pagiging nice ay agreeable ka palagi. Agreeable at pleasing ka palagi sa tao. Gusto ka ng tao dahil palagi ka sumasang-ayon at pleasing ka. Ang kindness, it is the way ng pakikitungo mo sa isang tao. How you treat people. Okay? So, minsan, hindi ka sumasang-ayon sa isang tao. Pero you can still be kind sa kanila. Amen? So, okay pa rin ang pakikitungo mo sa kanila. Ang kabaitan ay nasa iyong mga kilos, ugali, tono ng iyong pananalita. Hindi mo maaaring ma-please ang lahat, sumang-ayon lahat ng tao sa lahat ng bagay. But you can still show kindness, respect, at pakitunguhan pa rin sila ng may kabaitan. Amen? Next is kabutihan, goodness. You should have a good heart bago ka makagawa ng kabutihan. Dapat may mabuting puso muna tayo. Pagkatapos ay kusa itong mahayag sa buhay natin. Kung pinag-aharian tayo ng banal na espiritu, then natural lang na magkaroon tayo ng mabuting puso at gagawa tayo ng kabutihan sa mga tao na nasa paligid natin. And sunod is may katapatan. Napakahalaga, or sa English translation, faithfulness. Napakahalaga na maging tapat higit sa lahat sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Mula sa ating talent, sa ating mga gift, sa ating mga responsibilities, sa ating trabaho, sa school, at sa iba pa. Whatever na ibinigay ng Diyos sa iyo or pinagkatiwala, you should be a good steward sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo. Sa English again, ulitin ko, faithfulness, faithful. Sinabi ni Jesus na kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng mga kayamanan sa lupa, mga bagay dito sa mundo, then sino magtitiwala sa iyo ng kayamanan sa langit? So, we must be faithful. Sa Tagalog, tapat. Faith at saka full, puno ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, imposibleng ma-please mo ang Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya, you will receive lahat ng bagay na gusto mo matanggap or natatanggap natin sa Panginoon, dapat na may pananampalataya muna. Amen? Mula sa kaligtasan hanggang sa mga pangako ng Diyos. So, dapat may pananampalataya. Sabi ni Jesus, kahit na ang pananampalataya ay kasing laki lamang ng buto ng mustasa, sapat na para ma-display ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at para gamitin ka ng Diyos para sa kanyang layunin. Now, ang sunod ng katangian ng mga anak ng Diyos, may kahinahunan, gentleness. Hindi ito equivalent ng weakness. Ang gentleness ay hindi equivalent ng weakness. In fact, it requires strength para maging gentle ka. Ang kahinahunan ay pagiging maunawain, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, nagpapasalamat sa Diyos. Ang likas na nangyayari sa mga hindi pinag-aharian ni God ay ang tumugon agad into anger, into judgment, into emotions, at iba pa.
Ngunit, ang kahinahunan ay it allows you to stay calm. Okay? To stay calm. Pero, matatag, firm sa iyong mga ginagawa. And it creates space para sa puwang, para sa pagtanggap, sa pagpuna sa iyo, sa iyong kamalian. And righteous judgment and correction at iba pa. At sa pagkakataong ito, then you allow room for growth sa iyong buhay. Nais mong lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Now, isa pa ang katangian ng anak ng Diyos ay pagpipigil sa sarili. Ang isang anak ng Diyos ay dapat na matuto kung paano kontrolin ang kanilang emotion, ang kanilang laman, flesh, ang pagnanasa upang maging manatiling banal at makalakad sa katwiran ng Diyos. So, we must make sure na ang Diyos ang may control sa atin at hindi ang ating laman para ma-fulfill natin ang will ni God sa ating buhay. Of course, marami pa sinabi sa Biblia na mga katangian ng mga anak ng Diyos at maaari pang higit na saliksikin ninyo ang salita ng Diyos. But just a simple explanation, simple na pahayag this morning about sa mga characteristic ng mga anak ng Diyos. So these are only na maibibigay ko muna for the sake of time. So itong mga nabanggit dito ay ang mga patunay na pinaghaharian ka ng banal na espiritu at mga anak ka na ng Diyos. So my question this morning is, anak ka na ba ng Diyos? Ano nakikita ng Ama mo sa langit, ng Diyos sa buhay mo? How's your life in front of others or other people? Sa harap ng ibang tao. May nakikita ba sila na iba sa buhay mo? Or just the same? Just the same. Kung anak ka ng Diyos, then mayroong pinagkaiba ka sa mundo. Yes, I know. You say, I'm not perfect, Pastor. Yes, I know that. Na hindi ka perfecto. Kasi, ganun din ako. Pero may mga tao din sa Biblia na hindi perfectong tao. Nabigo sila, napil nila sila, nagkasala sila. But they ask forgiveness. And they try again na mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. And sa tulong ng Diyos, nagawa nilang maging masunurin, mamuhay ng masunurin sa Kanya. Amen? Hindi niyo po ba nabasa? Biblia? Maraming mga tao na fail si God, pero they ask forgiveness. They ask help. And God helped them. And they made it na maging mamuhay ng masunurin sa kalooban ng Diyos. And ganito rin, minsan, nagkakasala tayo. Ngunit, mahalaga na nagsisisi tayo, umatalikod sa ating mga kasalanan, humihingi ng forgiveness at tulong kay God na masunod ang kanyang kalooban sa buhay natin. Amen? Last thought before I close, I will leave you one last thing. Mga anak ng Diyos, purihin mo siya. Purihin mo at pasalamatan mo palagi. Because you receive privilege and blessing. Binigyan ka ng karapatang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. And so, continue to live as a child of God, bilang mga anak ng Diyos. Na makita ng mundo, na hindi ka taga-mundo, kundi taga-langit ka. Amen? So, continue to live as a child of God. Let's pray. Maraming salamat naman sa pribilehyo at pagpapala na natanggap namin mula sa iyo na magkaroon ng karapatan na maging mga anak mo. Tulungan mo kami na gampanan namin ang pagiging anak namin na mamuhay sa pag-ibig ng may pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may pagtsatsaga, may kabaitan, may kabutihan, may katapatan, may kahinahunan, at may pagpipigil sa sarili. At magagawa namin ito sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Pagharian mo ang bawat puso, ang bawat buhay na naririto ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.